Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Napanood ko niyan sa mga teleserye, no? May misteryosong babae biglang susulpot. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Narito nang ang ating mga karagdagan na aabangan maya-maya ng konti sa abot kamay na pangarap. Naikwento nga dito ni Annalyn Santos sa kanyang lola Susan ang tungkol dito sa babae na biglang sumulpot at dumalaw nga dito kay Don Pepe. At ipinagtataka dito ni Annalyn dahil para bang close na close sila at kilala ang buong pamilya ng Tanyag. At dito nga nahinanap ng babaeng itong si Zoe, kung nasaan daw itong anak dito ni RJ na hindi maganda ang pag-uugali nito. At anong sagot naman dito ni Annalyn dito sa babaeng ito na busy-bisihan daw itong si Zoe at hindi nga mahagilap kung nasaan nga ito. At maya-maya nga dito naman na kinausap din ng masinsinan ni Annalyn ang kanyang lolo Pepe at natuwa nga ito dahil may isang taong dumadalaw sa kanya at kinakamusta ito. Samantala, palakad-lakad naman ang babaeng ito dito nga sa loob ng Apex Hospital hanggang sa napansin niya itong si Giselle at dito naman niya na nilapitan at sinabihan na kung ano-ano at kung sa US nga daw ito mangyari ay may posibilidad na makulong daw itong si Giselle. At maya-maya naman ay biglang umalis ang babaeng na ito na nagpa-trigger naman dito kay Giselle. Samantala, naabsulto na nga ng mga pulis itong si Zoe at itong si Moira na may kinalaman nga dito sa nangyari nga kay Don Pepe dahil sa mga ebidensya na hindi nga napapatunayan, lalo pa itong fingerprint na isa lamang ang lumabas kundi itong mga kamay ni Don Pepe dahil siya nga ang huling gumamit nito na itinurok nga dito kay Dax. At ang kasunod ito namang sapatos na natanggal ang disenyo at dito naman na tinatanggi ni Zoe na may kinalaman daw siya dito, hindi porket may nakita daw silang sapatos ay siya na daw ang posibilidad na may kagagawan sa kanyang lolo Pepe at hindi nga daw niya iyon magagawa dahil mahal daw niya itong kanyang lolo. Yan naman ang paliwanag ni Zoe. Subalit ay hindi pa rin tinatantanan itong si Zoe ng kanyang lolo Pepe dahil patuloy pa rin na inuusig ang konsensya nito na kahit saan ay magpunta ay talagang nagpapakita itong si Don Pepe at dito naman na tila takot na nga itong si Zoe na parang bang mababaliw na nga. Samantala dito naman sa East Ridge, kinonsulta naman itong si Lynette dito nga ni Dr. Evangelista bilang psychiatrist na kung ano daw ang naramdaman nito dahil nagkaroon na nga ito ng trauma. Bago pa lalala ay kinakailangan magamot na nga ito. Yan naman ang sabi dito ni Dr. Enriquez kay Carlos upang makausap ang kanyang asawa na si Lynette dahil concern nga daw itong si Dr. Enriquez dahil kaibigan niya ng close itong si Lynette. Kaya sinabihan ni Carlos itong si Lynette na kinakailangan maagapan agad itong kanyang takot na naramdaman ngayon bago pa lalala at mapunta sa pagkabaliw na kahit kung sino-sino na lamang ang makikita dito ni Lynette sa ospital ng East Ridge na mga lalaki ay pinaghihinalaan ito na may kinalaman sa nangyari ngang pangluloob sa bahay ni Carlos at nag-aalala naman ngayon itong si Carlos sa magiging kahinatnan ng kanyang asawa. Kaya naman agad na pinakonsulta ito at dito nga nalaman ni Dr. Evangelista na may mild na nga itong naramdaman itong si Lynette at bago lalala ay kinakailangan magamot na nga ito sa madaling panahon. Kaya naman ay patuloy natin na aabangan kung talagang papayag nga ba itong si Lynette na matingnan ng psychiatrist dahil iniisip nito na hindi nga daw siya baliw. Subalit ito na ngang si Annalyn ang nakiusap sa kanya na kinakailangan na ngang magpatingin itong si Lynette bago pa lalala ang sitwasyon. Yan po ang ating patuloy na pagkabangan mamaya. At kung ikaw ay bago dito sa aking munting channel, huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ito. At kung ikaw ay naniniwala
na hindi nga magkakasundo itong si Justin at itong si Zoe. Like mo video na ito dahil magkakaroon ng katapat itong si Zoe at magkakaroon ng panibagong kakampi itong ating bida na si Annalyn. Yan lang po at maraming pong salamat sa inyong panonood at pakikinig dito sa aking ating channel. Bye!